kapag tinempt kayo ng dyablo sa kung anumang kahinaan ng inyong laman, lalo pa at hindi kayo handa. Kaya nga sabi ng Bible, ang dyablo parang roaring lion eh. Inaantay niya na ikaw manghina. Kaya ang Kristiyano dapat hindi hinahayaang manghina. Huwag kayo makipag-compromise. Kung alam niyong mali ang panoorin, huwag niyong panoorin. Kung alam niyong mali ang pananamit, huwag niyong payagan. Kung alam niyong mali ang relasyon, huwag niyo nang ipaglaban. Pag mali at nakita niyo sa Biblia ang mali, huwag niyo nang hanapan ng butas. Huwag niyo nang hanapan ng dahilan para ituloy pa. Sa mga estudyante, kung gusto niyong gumraduate with honors, walang ibang daan dyan kundi mag-aral kayo ng mabuti. Tama? Huwag kayong iiyak-iyak na kayo bumagsak sa exam kung puro naman pagbubulakbol ang ginawa ninyo. Tama ba? Huwag niyong i-expect na i-reward pa kayo ng mga magulang ninyo. Kung kitang-kita sa mamumuhay ninyong kayo ay nagbubulakbol, diba? Hihingi pa kayo ng dagdag ng baon. Aba, kakapal naman, ano? Tama pa, ano? Kakapal naman. Pero kung ginagawa ninyo yung best ninyo, be honest. Be honest. Kahit bumagsak kayo, ginawa ninyo yung best ninyo, be honest. Maiintindihan kayo ng mga magulang ninyo. Pero syempre, ipupush pa rin niya kayo. Tama? Ang Diyos natin ganun din eh. Kahit yung bang feeling nyo hirap na kayo, ipupush pa rin niya kayo. Kasi bakit? Sabi ng Bible, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Tama? At ang layunin ng Diyos, una, makilala mo siya. Pangalawa, ma-experience mo ang kanyang kapangyarihan. Pangatlo, makapagbigay kapurihan ka sa kanyang banal na pangalan. Kaya ganong kahirap man mag-aral, estudyante, just keep on. Just keep on doing your best. Gusto mo humaba buhay mo, magkaroon ka ng disiplina sa pagkain. Humanap ka ng tamang tulog. Hindi yung kain ka ng kain. Kulang ka sa tulog. Diba? Tapos manalalayan ka sa Diyos, Lord, pagalingin mo po ako. Pagalingin, araw-araw ka nagmi-milk tea. Araw-araw kang nag-instant noodles. Tapos gusto mo malusog, Lord, bigyan mo ako ng maayos na kalusugan. Mukbang ka ng mukbang? Ano ka? Diba? Marami sa atin ganyan ngayon eh. Kaya, i-examine natin yung buhay natin. Avoid compromises. Gusto natin malusog na buhay, na tumagal ang buhay natin, mamuhay tayo ng maayos. Diba? Gusto natin ng masayang pamilya someday, mga kabataan, now is the time to prepare. Not to experiment. Okay? Huwag kayong mag-trial and error. Okay? Kapag nag-trial and error kayo, you're giving space for the devil. Tama ba? Tahimik ah. Sorry ah. Pero tama naman ang sinasabi ng Bible eh. May tamang panahon po sa pag-aasawa. Huwag kayong mag-trial and error. Keep your purity. Mga kabataang babae, kabataang lalaki. Wala kayong dapat gawin ngayon kundi mag-prepare. Humanap kayo ng mga role model na tatay. Role model na nanay, mag-obserba kayo. Ano ang ginagawa ng salita ng Diyos sa mga buhay nila? Hindi ho biro yung 30, 40 years na kasal. Kung gusto niyo ng ganun, mag-obserba kayo. Huwag kayo mag-trial and error. Kapag nag-trial and error kayo, ay baka mag-end up kayo na 2, 3 ang partner ninyo. Puro failure pa yan. Huwag kayong magmadali. Hindi kayo mauubusan. Kung ang kalooban sa inyo ng Diyos, makapangasawa kayo, hindi kayo mauubusan. Huwag yung may manligaw lang sa inyong gwapo, eto na yun. Ito na. Blessing na ni Lord.
Alam nyo ba si Satanas, maaari rin mag-anyong gwapo talaga eh. Tama? Nakita nyo na ba si Satanas? Yung mga mag-aasawa. Okay? Mag-prepare kayo. Okay? Listen to this. God only reward His people who live, who struggle, who endure, who fight, who walk, and even suffer in faith. Okay? Kung mamumuhay kayo sa pananampalataya, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, nandun po ang reward. Nandun po ang blessing. Okay? Kaya, every Christian should strive with a purpose and strive with integrity. And lastly po, number 3, strive for the crown. Okay? Strive with a purpose, strive with integrity, strive for the crown. Buksan po natin ang Bible natin sa 1 Corinthians chapter 9. Verse 23 to 25. 1 Corinthians chapter 9, verse 23 to 25. Sabi po diyan, "And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain." Kagaya ng isang atleta, sinasabi ni Apostle Paul, tatakbo ka na rin lang. Sikapin mo ng manalo. Tama ba? Kaya bilang isang Kristiyano, magpapaka-Kristiyano ka na rin lang. Lubusin mo na. Kung ikaw ay tunay na ligtas, magpaka-Kristiyano ka na talagang tunay. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, hindi mo na dapat pa ini-enjoy ang kamunduhan kung ikaw ay talagang Kristiyano na. Ngayon, kung ikaw ay hindi ligtas, sige, magpakasawa ka. I-enjoy mo na ang kamunduhan. Bakit? Yan na lang ang tanging enjoyment na mararanasan mo. Kung hindi ka ligtas, magpakasasa ka na. Kasi bakit? Ang ending mo, walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero kung ikaw ay tunay na ligtas, huwag mo nang i-enjoy ang buhay dito. Sabi ni Apostle Paul, run, that ye may obtain. Mamuhay ka bilang Kristiyano na ang nasa utak mo ay manalo. Hindi para sa kapurihan mo, kundi para sa glory ng Panginoong Diyos. Sabi sa verse 25, "And every man that striveth for the mastery is temperate in all things." Mapagpigil. Mapagpigil. Again, ang laman natin at ang mundo at ang dyablo, ang gusto niyan, mailayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat isa po sa katangian ng isang Kristiyano, temperate in all things. Mapagpigil. Mapagpigil. Yun po ang dapat na buhay ay isang katangian ng isang anak ng Diyos. Temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Sino po sa inyo ang gusto na someday, when we meet our Creator, when we finally see Jesus Christ, yung gusto nyo may maihahain kayo sa kanyang paanan? Ako gusto ko. Who wants to see Jesus Christ with an empty hand? Gusto nyo ba yon? Imi-meet nyo ang inyong tagapagligtas at Panginoon, wala man lang kayo daladalang mai-o-offer sa Kanya. Di ba dapat pinaghahandaan? Maganda yung meron tayong mai-offer sa Kanya. At ang sinasabi rito ni Apostle Paul, run that ye may obtain this incorruptible crown. Para someday may maihahain tayo sa paanan ng Diyos pag nakita natin siya. Strive for the crown. Letter A, work toward the reward of eternal value.
Yun ang pagsumikapan natin. Na magkaroon tayo ng reward na may bilang. Okay? May value sa Panginoon. Okay? Dito, kahit gano'n tayo magsumikap, magpaganda, magpagwapo, lilipas yan. Okay? Ang pera, nawawala yan. Hindi nyo nga madadala sa libingan yan eh. Diba? Focus, work toward the reward of eternal value. Yung may halaga sa Panginoon. Yung incorruptible crown, binibigay yan sa mga Kristiyano who press on steadfastly. Yung nagpapatuloy na may katatagan. Kaya Kristiyano, magpakatibay ka, magpakatatag ka, magpatuloy ka. Hindi yung may konting problema lang, ay hindi muna ako mag-church. Ay na-offend ako kay brother, kay sister, hindi muna ako magko-choir. Ay kailangan ko ng kumita ng malaki, may babayaran ako, hindi muna ako ha-attend. May mimit muna akong client ng linggo. Magpakatibay ho kayo. Ibigay niyo kung anong nararapat na ibigay sa Diyos. He deserves our best. Bigay natin sa Kanya yung ating best. Strive for the crown. Work toward the reward of eternal value. Letter B. Only seek for God's approval. Ito ho napakahalaga. Don't live or work according to other people's standard. Sikapin natin na yung gagawin natin ay para lamang sa Panginoon. Hindi para maiangat ang ating mga sarili. Hindi para ma-showcase ang ating talent. Hindi para maibigay ko ang aking kakayanan. Kundi para maitaas ang pangalan ng Diyos. So, only seek for God's approval. Hindi importante kung anong tingin ng ibang tao. Kaya nga sabi ng Bible, whether therefore ye eat or drink, do all for the glory of God. Not for the praise of anybody else. Hindi para para purihin ka ng mga taong kasama mo sa ministry, sa trabaho o kung sino man. Gawin mo para sa kapurihan ng Diyos. Letter C. Keep your focus on Christ. Sabi nga sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ is our ultimate prize and inspiration. Kaya magpakatibay kayo. Magsikap kayo sa pag-aaral so that makita si Kristo sa pamumuhay natin lahat. Keep your focus on Christ. In closing, buksan po natin sa Luke chapter 13. As I close, Luke chapter 13, verse 24. Luke chapter 13, verse 24. Sabi po dyan, strive to enter in a straight or narrow gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Marami hong tao ang magsusumikap na makapasok sa makipot na daan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, makipot ang daan patungo sa langit. Kaibigan, tiyak mo ba ang iyong bukas? Sabi sa kanta ng choir kanina, I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Sinong humahawak ng buhay mo? Sinong humahawak ng kinabukasan mo? Kaibigan, kung hindi ka paligtas, there's no other way to heaven but through Jesus Christ. Sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi ka maaaring iligtas ng relihiyon. Hindi ka maaaring iligtas ng mabuting gawa. At kahit ka pa magtiis hanggang sa wakas, hindi ka maliligtas. Ang tanging makapagliligtas sa isang
makasalanan papunta ng impyerno ay ang pagsisihan niya ang kanyang kasalanan, tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. There's no other way to heaven but through Christ. Brethren, tayong mga ligtas na, without faith in Jesus Christ, we can never please God. Kaya never lose your focus on Jesus Christ. Siguraduhin natin na lahat ng gawin natin ay may pananampalataya kay Kristo. Amen? Gusto mo ba ng buhay na puno ng blessing? Know Christ. Love Christ. Be like Christ. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat tunay na napakabuti mo, Panginoong Diyos. Ang lahat ng iyong pangako, lahat ng iyong kabutihan, lahat ng magagandang bagay, inyo nang inihanda para sa amin. At ito ay aming makukuha lamang kung kami ay mayroong Kristo sa aming puso. And nothing can separate us from the love of God that is through Christ. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. At nawa, Panginoon, ang bawat sa puso amin, masumpungan mo nagtatapat, naglilingkod, magpapakatibay. We should strive for the Lord so that we may glorify you, Lord God, sa aming pamumuhay. At ngayong 2025, sa mga darating pang taon, nawa, Panginoon, ang iglesyang ito, masumpungan mo na isa sa mga iglesyang nagtatapat, nagpapakatibay, at nagagamit para po sa inyong kapurihan. Marami pa nawang kaluluwang maligtas, marami pa nawang kaluluwang magsilago, marami pa nawang pamilya ang mapuno ng mga Kristiyanong pamumuhay na magiging liwanag sa mundong ito na puno ng dilim. Kaya salamat, O Diyos, sa paalala mula po sa inyong salita. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming pangunahan. Dalangin po namin ang lahat na ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sir Bong, for this advice, reminder. But more on advice, then at may pagsaway din naman po. Yes, striving for the Lord. This is not only for full-time workers, for pastors, but lahat para sa ating lahat po ito. Na bilang isang anak ng Panginoon, that we have to be striving with purpose, purposeful life with integrity, and strive for the reward, the crown. Amen? Amen. So tayo po lahat ay magsitayo at tayo po ay mag-awitan. Awitin po natin ang Keep Walking with the Lord. Alright? So yun po, yun din, no? As we strive, as we purpose in our hearts to walk, to strive for God, one of the key is to keep walking with Him. Amen? Amen. Jesus wants to keep us in His care. You sing with us now? Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He will give. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Number 3. Wala na. Meron po ba tayo number 3? That's all. Jesus is our Savior, God and King. Amen. We can look to Him for everything. Amen. Kung
minsan ang isa sa nag-occupies na ating mind is yung mga material na bagay, di ba? But He promised us if we will seek Him first, He will supply all our needs. Amen? Let's sing the song now. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing, walking in the goodness of the Lord. All together. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Manatili tayong nakatayo at pangunahan tayo sa panalangin para sa ating offering. Tawagin ko po si Brother Neil na tayo ay i-lead sa panalangin para sa ating offering po. Tayo po nanalangin. Kila Ama, muli maraming salamat po sa inyong kabutihan po sa amin. Maraming salamat po sa lalaking iyong itinayo po sa aming harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Amen po. Dalayan ko po, Panginoon, nawa ang bawat kataga na aming napakinggan ay nakasumpong po, Panginoon, ng tamang puwang sa bawat isip at puso po namin upang kami naman po, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po sa inyo. Wala pong problema po sa inyo. Ang buong kapangyarihan ay nasa sa inyo. Ang buong kakayahan ay nasa po sa inyo upang kami po ay pagpalain, upang ayusin ang aming mga buhay. Subalit, ano naman po ang aming response po sa inyo, Panginoon? Alam po namin that you have in store everything that is good. At ang plano niyo po sa amin ay kami po ay laging mapabuti. Kaya naman, Panginoon, masumpangan niyo po sa amin ang tamang response po sa inyong plano para po sa bawat isa po sa amin. Amen. Sa umaga po na ito, dalahin ko po, Panginoon, ang anumang halaga na ay malilikom, ay kayo po siyang patuloy na magpala po nito, at ito po ay patuloy na magamit para po sa lalong ikalalago na inyong gawain at magdala patuloy po, Panginoon, ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Amen. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat kamay na magkakaloob at nawa, Panginoon, ay kayo po ang siyang patuloy na magpalago sa lahat ng bagay namin pinagsisikapang mabuti upang bawat isa po sa amin ay maging kagamitan sa ganitong paglilingkod po sa inyo. Bless niyo po ang bawat isa. Ito po yung aking samot dalangin, tangi sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Awitin natin ang Love Lifted Me. Love Lifted Me. The waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Number 2. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises ring. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love
love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Praise the Lord. Atin pong i-recognize ang ating mga kapatid na nagdiwang o magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ayan, Brother? magandang umaga po, church. Panibagong taon na naman po ang idinagdag ng Panginoon sa ating mga kapatiran na sila'y nagdiwang po ng kanilang kaarawan at kanilang anniversary. Atin pong binabati ng happy birthday sina Sister Angela Ginto, Amen. Nanay Liwanag Lopez, Brother Elizer Jonyo, Brother Justin Agbulos, Sister Avia Huntilla, Mama Bernarda Conwy. Happy birthday po kina Brother Kurt Edkila, Sister Jenny Rose Dumrique, and kay Brother Jonathan Castor. Atin din pong batiin ng happy anniversary sina Brother Nerl and Sister Olive Huntilla, and Pastor Ray and Sister Michelle Cordova, and Brother JP and Sister Lalaine Chavez. Ayan, Amen. natin pong hilingin si Brother Jeroben upang siya po ang manalangin sa may kaarawan at anniversary. Sige po. Lapit Amen. po ang ating mga birthday celebrants at pangunahan tayo ni Brother Francis sa masiglang pag-aawitan. Yan, lahat po ng natawag na pangalan, punta na po tayo dito sa harap. Happy birthday po. Sige po. Ayan, church, atin po silang awitan ng Once Again Has Come Your Birthday. Ready now? Sing! Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May each day of the year, may you feel Jesus near. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Once again has come your anniversary. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your anniversary. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. May each day of the year, may you feel Jesus near. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. And many more years to come. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil eto, buhay pa ako. Akala ko Amen. katapusan ako matumbang last month. Pero marahil may purpose pa ang Panginoon, kaya eto pa ako, dinagdagan pa niya ako ng another year. Kaya purihin ang Panginoon. A prayer request ko, health, good health, at safety lagi ng aking family, at saka, ano ba yan? Limot ka. Ay, safety and health ng family at spiritual growth ng aking mga apo, siyempre. At saka yung isa pang anak ko na second son ko, sana makasama ko rin sila dito para buo na kami, buong family andito na. Amen. Sige po. Yun lang po, at purihin ang Panginoon sa another year na binigay niya sa akin.
And praise the Lord. Good morning po and thank you po sa pagbate. I think 2 weeks ago na yung nakalipas yung birthday ko pero salamat sa inalala nyo pa rin. And thank you Lord, thank you sa Panginoon dahil finally magsisimula na yung buhay ko. Ayan. So kung naisip nyo kung bakit, bahala na po kayo. Kung hindi, okay lang din po. Ayun, so, prayer request ko po, actually marami po akong pinagpipray, lalo na po ngayong taon. Yung isa nga po is, since magsisimula na po yung buhay ko, I think, isa sa malaking prayer ko po talaga is yung patuloy na magamit sa gawain and yung calling na binigay niya sa buhay ko ay mangyari at magawa ko ng buong lakas. And nakakatuwa po nung nakaraan, although syempre bilang mga tao, nakakalungkot yung pagpanaw ni Lola Adiling, pero nakaka-bless pa rin, especially yung mga testimonies. And isa sa mga narinig ko at naging prayer ko is yung marami nagsabi na sobrang sipag ni nanay, ang aga-aga niyang gumigising, mananalangin, magdi-devotion, and then magtatrabaho para makapag-provide. And especially when it comes sa mga ministries na ginampanan niya, hindi siya napapagod. Kahit anong physical na pagod nararamdaman niya, nagpapatuloy siya. And yung prayer ko, isa na kahit katiting nung ganong lakas, ganong sipag, ganong tiyaga na meron siya, especially when it comes to the ministry, ay ipagkaloob sa akin ng Panginoon. Para sa lahat ng pagod ay mapawi at despite yung physical limitations, despite yung mga ganong klaseng pagod, sometimes spiritually, mentally, emotionally, napapagod din tayo, nawa ay pagkalooban ako ng Panginoon ng more strength, kagaya ng lakas na binigay niya kay Lola Adiling. Amen po. Amen. Hello po, church. Good morning po. Thank you po sa pagbate. Prayer request ko lang po is good health po sa family and sa akin po. And guide po sa studies. Yan lang po. Thank you po. Salamat, church, sa unang pagbati. Sa ilang taon na dito, mga 6 years siguro, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakarating ako sa 51 years. Salamat sa lahat-lahat. At napanalangin ko sa Panginoon sa spiritual growth na magamit pa ang aking buhay. Maraming salamat. Amen. Thank you po, church, sa pagbati po. Prayer request ko po kung ano po yung plano po ni God sa buhay ko. Tapos thank you din po sa ministry na pinag-atenan ko ngayon. Tapos yung sa mister ko din po pala yung sa pag-ano niya sa simbahan din po. Yan lang po. Amen po. Thank you po, church, sa pagbate. Ang prayer request ko lang po is good health po sa family and guidance po ni Lord sa studies. Amen. Church, salamat po sa pagbati po sa amin. Sir Olive, happy anniversary daw. Ang prayer request ko po, pagkalooban po kay Panginoon ng matinong kaisipan. Kasi pagka umalis yung ating kaisipan sa katinuan, hindi po tayo makakagawa ng mga bagay makalulugod sa Panginoon. Amen po. At patuloy niyang hawakan yung ating puso na ito'y titibok ayon po sa puso ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Maraming salamat po sa inyo, church. Marami po dito. Lagi kayong nagiging blessing po sa amin. Amen. There are times na pupunta ako sa church, hindi actually in tune to listen to God's Word. Pagpunta ko dito, makita ko lang po kung sino yung laging naging blessing po sa amin.
Ay, yung ating mga, yan, si Nanay Villanueva, isa po yan. Lagi po yan eh. And ang dami po ninyo para isa-isahin ko po eh. Kaya every time I would be here, hindi laging ibig sabihin nun, I am in tune to worship. Pero pagpasok ko po sa loob ng iglesia, pag nakita ko lang po yung, it's already a message for us to continue serving God. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat din sa pagbati. Daddy, happy anniversary. Happy ka ba, Daddy? Happy. Tatanungin ko sana kung ilang taon, wag na lang. O baka nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nilagay kami sa church na ito. Masaya po kami at alam namin na pinagpipray nyo rin kami at ganoon din po kayo. Prayer request ko po, patuloy nyo kaming isama sa panalangin, lalo na po ang aming mga loved ones na masaksihan din po nila ang ganitong uri ng pamilya aside from family by blood na nasumpungan namin sa Christ Baptist Church. Yun po ang prayer ko na siyempre matatanda na po yung mga ibang member ng family namin and yet hindi po lahat ay may katiyakan. So yun po at makita nila kung gaano po kaligaya ang nandito sa naglilingkod sa Panginoon. At masaya po kami ulit, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Ganoon din po sa inyo. Church, good morning po at maraming salamat sa inyong pagbati at ang prayer ko po ay lalong pagtatapat, patuloy na paglago at paglilingkod sa Panginoon. Nawa ay masumpungan kami ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. God bless po. Binabati po natin ng happy birthday si si Nanay Liwanag at si Ma'am Angela, si Brother Justin, Brother Jonathan, and si Ma'am Generous, Sister Abia, and happy anniversary po kay Sir Mel at Ma'am Olive at saka si Pastor Ray at si Ma'am Michelle. So tayo po ay tuming lahat upang bigay galang po sa Panginoon upang panalangin po natin ang ating mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umagang ito, Panginoon, ay aming pong inilalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan ng aming mga kapatiran, o Diyos, na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan, kanilang anibersaryo, Panginoon. Maging ang aming mga nanay, Panginoon, na nandito ngayon sa inyong harapan, ikaw po, Panginoon, ang nakarinig, Panginoon, ng kanilang mga dalangin, o Diyos, maging mga kabataan na ito, O Diyos, na kanilang pag-aaral, Panginoon, ay patuloy mo po, Panginoon, bigyan ng wisdom, O Diyos, at karunungan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon, maging aming mga kananayan, Panginoon, na nandito, kanila pong kahilingan, O Diyos, ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, at upang po sila ay makapagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, O Diyos, at gabayan niyo po at bigyan niyo po ng proteksyon sapagkat ang sabi mo, Panginoon, sa inyong mga anak, ang iyong presensya, Panginoon, ay nasa inyong mga anak. At kaya ang kanila po mga kahilingan, O Diyos, ay ayon pong inalalapit sa inyo. Maging ang mag-aaral ng mga estudyante at ang aming mga tatay na narito, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, ang kanilang puso, Panginoon, na mapaglingkod, O Diyos, sa inyo upang sama-sama po kami lumago sa inyo, Panginoon. At maging sa aming mga nagdiriwang, Panginoon, ng anniversary, si Sir Nerl at kanyang may bahay, si Dr. Olivia. Ang kanyang kahilingan, Panginoon, ay bigyan niyo po ng maayos na kaisipan, katulad po sa inyo, Panginoon, ang mind of Christ, kung ano po yung ang kaisipan ninyo maging katulad din po kay Brother Nerl, Panginoon, upang, Panginoon, ay makapaglingkod pa po siya ng matagal sa inyo, Panginoon. At maging ang kanyang may bahay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang pamilyang ito, Panginoon. At ang mag-asawang Pastor Ray at Ma'am Michelle, bigyan niyo po ng mahabang paglilingkod, O Diyos, ang buhay ng mag-asawang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy po silang magamit sa inyong ministeryo. Amin pong dadalangin, mga kapatiran ito, nagdiriwang ng kanilang kaarawan,
Kayo na po, Panginoon, magbalik, mag-ingat, at magpala po at maging sa aming mga kapatiran nandito sa church. Sa pangalan lamang po ng kanyang Panginoong Isus. Amen. Amen. Again, happy birthday and happy anniversary sa ating mga celebrants. Please be seated. Okay. Maraming salamat po. Okay. So bago tayo magdumako sa ating pagtatapos para sa ating umagang pananambahan, okay, meron po tayong service at 2 o'clock pa rin. And we are blessed to have preachers na inassign ng ating mahal na pastor. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang mga kalalakihan ay binigyan ng ating mahal na pastor. Ganito siya, this is the way how our pastor mentors our men. Na? Pinagkakatiwala niya ang pulpito niya para sa kanyang absence, na? Para makapakinig ng iba't ibang mensahe from the Word of God. So let's pray for the preachers na kanya. Lahat ng mga preachers na naka-schedule. Ano po, Sunday morning, Sunday afternoon, and even sa Wednesday evening. Nabibless ba kayo sa mga iba't ibang mga preacher natin? Amen? So, maraming salamat sa Panginoon. Let's continue to pray. Naalala ko si Brother Aldrin. To those na hindi pa po nakaalam, ay siya po ay confined sa hospital po. Pag-pray natin kalakasan niya at kagalingan. No? Brother Aldrin Baya. At as provision ng Panginoon ay patuloy na maranasan po. Okay? So pag-pray natin. And there is a message here, probably kanina, nakat yung ating internet at sa mga naka-online pang po ngayon. So probably yung Globe, yung issue po ang mga pag-down ng live stream kanina dahil ngayon daw ay nakabase yun sa speed test. Based sa speed test, mabagal. Di po siya dahil maraming nakakonect o dahil mababa ang plan natin. So we'll consider na pagpapalit ng internet service provider. Okay? Kasi malaking blessing po ang ating live stream. Naniniwala po kayo? No? Naaabot natin ang ibang mga tao sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa mensahe. So let's pray na ating mga kapatid sa IT ay kinoconsider na pagpapalit ng internet service provider. Okay, so maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon at nais kong hilingin si Brother Alds Cruz na pangunahan tayo sa panalangin bilang pagwawakas ng ating pagtitipon sa umagang ito. Lahat po tayo magsitayo. Speaker po ngayong umaga. Salamat po sa buhay ni Brother Bong na patuloy pong papagamit, Panginoon, para po sa inyo pong gawain. Salamat din po sa presensya ng mga kapatiran at gayon din po, Diyos, sa mga nag-celebrate po ng birthday at ng anniversary. Salamat sa patuloy niyo pong pangunguna at paggabay po sa kanila. At maging po, Panginoon, salamat din po sa mga kasama po namin mga bisita at salamat, Panginoon, sa kabutihan na patuloy na pinagkakalab niyo po sa bawat isa. Maging po sa aming pong pansamantalang paghihiwalay ngayong umaga, ingatan niyo po ang bawat isa at bigyan ng kagalakan, kasiyahan ng bawat isa sa puso upang kami po, Diyos, ay patuloy pa na makapaglingkod po sa inyo at may pamuhay po namin ang mga salita namin pong natututunan, naririnig sa bawat pangangaral sa iglesia pong ito. Dalain din po namin ang inyong pong pag-iingat kina Pastor Conway at Ma'am Mandona doon po sa US at sa pangangaral na ginagawa po doon. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Ito po ay aming hinihiling, dinadalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. See you again sa ating susunod na pagtitipon. Ingat po.
Kamayan po natin ang ating mga ngaral. Sir Bong, salamat po sa iyong mensahe.